September na. May nung huli eh. May ako huli nag-update. Tapos, September na ngayon. So, May, June, July, August. Ay, tama. May, June, July, August, September. So, 3 months ago na yung huli. Kasi, ano bang nangyari? Wala kasi masyadong nangyari. Pero, siguro mag-start ako dun sa kung saan ako huling update. So, ano nga yung huling update? Huling update, magpapa-test si hubby ng SAB Class 1. Ano nga yun? PRA Class 1 SAB yan yata. To test, to check daw ilang percent ano ba yun? Parang titingnan, 2 things kasi yun, dalawang factors yung gamit naman para ma-check nila kung gaano kalaki yung chance na i-reject ng katawan ni Jose yung bagong kidney na ilalagay sa kanya. Tapos second, yung sa may kinalaman sa C-package approval. Yun, parang criteria yata nila is, or requirement, 20% pababa dapat yung result nung test ni Jose. Pero hulaan niyo kung ilan yung result. Okay. Pinag-pray ni Jose daw ay nasa mga kahit 20% daw or 10%. Pero napakabait ng Panginoon talaga. Alam niyo ba kung ilang percent? 0%. So, yay! Praise God! So, 0%. So, malaking chance na makapasa tayo sa C-package. Tapos, second is, yun nga, yung sa pag-reject ng katawan ni Jose dun sa bagong kidney is lesser yung chance, no? Kasi 0% to yung SAB. Tapos, so, yun. Tapos, bumalik kami ulit sa NKTI para sa clearance nila pareho ni Jose at nung donor dun sa CV, cardiovascular doctor. Tapos, yay! Nabigyan din sila ng clearance noong kailan nga yun? May 26 yata. Ayun. So, yun. Meron na silang clearance. So, pwede na sila mag-tissue typing tsaka cross-matching. Kaso, pagbalik kasi namin doon, nakita dun sa test dun sa lab result niya kasi, na meron pa ring merong blood yung yung stool. So, pinaulit-ulit siya na magpa-test. So, yun, nagpa-test siya ulit, meron pa ring blood. Yung sa unang gastro na nakausap namin, gastro doctor, sabi niya, yun nga, may blood daw, kaya kailangan niya raw malaling pangalan. Basta yung gano'n, may kailangang i-check sa kanya and may letter E yun eh. Ano ba yan? Makalimutan ko. Yun, kailangan niya raw magpa-test ng gano'n kapag meron pa ring blood. So, syempre, ayaw naman ni Jose ayaw niya sana pagdaanan. Kaya, naghantay pa siya ng parang binigyan niya ng time yung sarili niya na ma-heal sana, ganyan. Tapos, nung feeling niya okay na, mga 2 weeks, gano'n yun eh. Kasi sumasakit-sakit din yung tiyan niya noon. So, nung wala na, nung hindi na sumasakit yung tiyan niya, yun, nag-try ulit siyang magpa-lab. Tapos, ganun pa rin eh, meron pa rin blood dun sa stool. Kaya, sabi nung gastro, kailangan niya raw colonoscopy. Ayan, kailangan daw magpa-colonoscopy. So, ang process kasi nila sa NKTI, kailangan mag-Viber. So, nag-Viber, syempre, send na ng message sa Viber para magpa-schedule, ganyan. Or, sorry, para maipila na dun sa colonoscopy nga. Tapos, medyo matagal. Ang tagal nga eh. Actually, hanggang ngayon, wala pa rin schedule. September na. Pero bago yun,
that day na sinabihan siya na magpa-colonoscopy, nagpunta kami sa may ano nga section yun, yung kung saan ginagawa yung colonoscopy. So, para mag-inquire kung paano ba ang magandang gawin, kung private or ano, ganyan. Sabi nila, pwede naman mag-private, kaso lang, hindi sure kung yung bang doktor na gagawa ng procedure, tsaka magbabasa ng result, ay tatanggap ng GL or papayag siya na naka-GL yung bayad. Mostly daw or usually hindi sila pumapayag. So, ang in-advise nila, magpa-approve daw kami sa social service para din sa colonoscopy nga. So, yun. Since ano na kasi nun, alas 5 na, tapos sarado na, bumalik kami ng NKTI para mag-consult dun sa, magpa-approve dun sa, pero syempre bago kami bumalik dun, kailangan naka-schedule. So, yun, pa-schedule muna kami, ganyan, tapos antay ng schedule. Actually, yung scheduling nila pag under social service ka medyo matagal. Kaya inabot din kami ng ganito. Expectation namin na sa mga 2 to 3 months lang, di ba? Work up sana. Pero yun, isang factor nga kasi na kaya tumatagal dun sa scheduling. Siguro kasi sobrang dami nga ng patients under social service. Yun. Anyway, so yun, nagpa-approve kami sa social service. Binigyan kami ng slip na nakalagay, approved na siya. Ibig sabihin, ano nga yun? Teka, sign ko para sure. Ano na yun? Sabi yung slip na yun. So, sabi doon sa slip ay saan ka na slip? Ang sabi doon kaya hindi ko makita. Where are you? Ayun, sabi dito okay, he may be given a schedule for his colonoscopy. Nasa nakalagay, to prepare 10,000 pesos cash or GL. Ayan. Tapos, naka-note dito, cannot utilize PhilHealth intended for KT, less PF only. So, yun, pag under social service, syempre may mga discounts. Kaya ito yung binigay nila pagka magpapakolonoscopy. Kaso, sobrang dami daw kasi magpapagaling. Kaya siguro hanggang ngayon, wala pa rin kaming schedule. Tapos, syempre, nag-Viber ulit kami, ganyan, follow up, kailan ba magkakaroon ng schedule. Tapos, nagbigay sila ng sked para makapag-follow up kami face-to-face. Tapos, nung nag-follow up si Jose, siya lang nagpunta kasi may work. Hindi ako makaalis sa work nung panahon na yun. Ayan, so nung nag-follow up siya, nakita nung doctor doon na meron, ayun nga, yung sa may sa gastro na party, may cyst siya sa liver at saka sa gallbladder pala. Tapos in-advise niya, para daw mapabilis yung colonoscopy, in-advise niya na ipatanggal na lang yung gallbladder kasi daw ang requirement daw nila sa mga magki-KT nasa 0.6 centimeters pababa dapat yung size ng cyst. Pero kasi kay Jose, yung mga size ng cyst niya ay 0.4 to 0.9. Yun. Pero sabi niya, maigi kasi siya, nepro ata yung tumingin sa kanya. Hindi. Kung sino yung nagbigay yung sa cardio na clearance, siya yung nakausap ni Jose doon. Na nagsabing, yun nga, yung gallbladder daw, kailangan matanggal. Pero sabi niya, pero sure, maghingi daw ng consult. I-consult daw sa surgery section nila. So, yun, nagpa-schedule ulit kami sa Viber, ganyan, kung kailan pwedeng mag-consult sa surgery section nila. Tapos, kahapon yun. So, nagpunta kami kahapon. Nakausap namin yung sa general surgery nila. Kawing doctor.
na nakausap namin. Pero sobrang toxic. Parang ano na siya, pagod na pagod. Kaya siguro, hindi niya rin kami masyadong nakausap. Naka-ano na siya, naka-ano na siya sa desk niya pa nung pagpasok namin. Parang antok na siya, pagod na pagod na. Well, anyway, ang sabi niya, ano daw, since yung laboratory, ginawa pa siya March. Kaya sabi niya, repeat. Ayun. So, nagpunta kami doon. Sabi kasi 7 to 9 yung yung sked. So, nagpunta kami 5 AM. Hindi naman ako nagre-reklamo. Kinikwento ko lang. So, nagpunta kami 5 AM para syempre hindi matraffic. Although, sobrang matraffic na rin. Kahit na ganun. Nakarating kami mga 8 kahit alas 5 kami umalis ng bahay. Tapos, natawag kami kasi 11 nabigyan si Jose ng number para sa queue. Tapos, dumating yung doktor alas 5. Siguro sobrang daming pasyente sa loob na, sa hospital. Na kailangan niyang i-cater, ganun. Kaya late na siya nakapunta doon sa clinic. So, yun, mga 5:20 na kami natawag. So, 5 AM kami lumabas ng Pasig, ng bahay. Natawag kami, para makausap yung doktor. 5:20. Ganun talaga, kailangan nating magantay. Kailangan magtiyaga, So, yun. Antay-antay lang. Pasensya lang sa sa pag-aantay. So, yun. Repeat ultrasound daw. Tapos sabi niya kasi baka daw nag-progress na yung cyst. Tapos pag nag 1 centimeter, for surgery. Which is, sabi niya pag private, nasa mga 200, 300K. Wala pa doon yung PF ng doktor. Tapos, sabi niya, tinanong namin kung kailan, kung sakali magiging sked. Ang sagot niya, kasi daw sa sobrang daming pasyente, nasa mga 25 per week na pasyente, hindi siya makapagbigay daw ng schedule, definite sked. Minsan daw umaabot 1 month ang schedule, minsan taon, or basta matagal. Kaya, yun, hindi ko alam kung paano next step. Pero, okay, well, syempre, next step, syempre, mag-repeat ultrasound nga. Magpapa-repeat ultrasound si Jose. Tapos, after nun, syempre, makakausap ulit namin yung sa general surgery. Tapos, if ever for surgery siya, lock sa schedule, pag-pray natin na mabilis lang kung sakali. Pero, mas maganda, pag-pray natin na sana hindi siya for surgery. Kasi, bukod sa, syempre, mahirap yun. Butas, ganyan. Bukod din sa sa budget. Financial concerns. Syempre, yung healing time niya, tapos September na ngayon. So, kailan na siya makikiti? Yun. So, yun lang muna ang ating update for today's video. Ayun, prayer request natin na sana nga matapos na. Sana magtuloy-tuloy lahat. Sana maging smooth. At, yun. Sana umokay lahat. Hanggang sa muli.